Luzon, Visayas, ug Mindanao. Dakmais dumagiti lalawigan sa Negros Oriental. May buntag, welcome din sa tuwang tulumanon inyong tulumanon Bandilyo Arangkada Buntagong Edisyon. Dini sa DYWC Radyo Bandilyo o susunod sa dial sa inyong mga radio. Live na live sa DYWC Happy FM 104.7 sa Atin Basoy. Live sa itong DYWC Teleradio Philparax Cable Channel 51. Live sa tuwag audio streaming lago lamang sa www.dywc01am.com. Ingon man sa itong Facebook Live DYWC Radyo Bandilyo. May dala makasama sa gihapon na kininyubos nga lagad sa kahanginan Bandilusay sa kasandigan mo Anthony Maginsa mga tun sa mga itong labas ng mga balita ning sa iyong kabuntagon. Adlaw karon makaigsunan Martes, Agosto 23 na tuig 2022. Dita maglangan may dala makasama arang kanaunta mga nagunang uluhan sa ito nga mga balita. Mga estudyante nga nitrabaho sa City Hall nakadawat na sa ilang sweldo gikan sa kagamhanang lokal. Samtang problema sa mga pagbaha sa Dakmais Dumagitig gitoke diha sa ilang tigom sa Dakbayans Dumaguete. Samtang drug bin maintainer sa Dumaguete nasikop o dunay duha ka mga manuyupay ang nasikop usab sa PNP. Enrollment sa DepEd Dumaguete ni Saka og dulan 3,000. Samtang paghimo og Sibulan Airport nga economy hub gimando na nga sugdan sa Kapitolyo. Sa laing kabahin may galaba kasama binulan nga panagtigom sa mga kaparian nga sakop sa Diocese of Dumaguete nagmalampuson. Upat ka mga patayng lawas nakalutan sa natambunan nga simbahan sa Iraq. Samtang dulan na 8 bilyon nga pondo sa Porpes gidugang alang sa sunod tuig 2023. Samtang Filipino nagpositibo sa monkeypox, white travel history sa mga nasod na tunay kumpirmadong kaso. Samtang lalaki gipusil patay sa Bayawan City. Oy tanawa o doon gipusil sa Bayawan. Samtang sunod-sunod na mga pagpapusil ay tabo sa maong syudad. May dala mga kasama detalye sa atong mga balita. Sa Dakmais Dumaguete mga kasama, problema sa mga pagbaha agitoki kini atol sa consultative meeting nga gipahigayon o gipangunahan sa Deputy Mayor na si Councilor Franklin Esminia, ang Deputy Mayor for Engineering and Public Works o Councilor Ray Lindon Lawas, ang Deputy Mayor for Public Safety. Kinitipig kong kabahin sa konsultasyon sa nagkadiyang mga sektor, labi na sa mga tag-iya o mga propiedad, mga panimalay sa mga lugar o dapit, nga labing na mapiktahan sa mga pagbaha kung doon ay mga pag-ulan. Di pagayon ng tigom, Agosto, kung di pagayon ng tigom, ngatong nakalabayng adlaw, diin pipila ka mga pagtuki sa mga barangay sa Banilad, Mangnao, Kaligdagan o uban pang bahin ng mga barangay nga daling magbaha o magbara mga kanal o magbaha gumikan sa mga pag-ulan. So wala pa sa report base sa investigasyon nga gihimo sa lokal nga kagamanan sa Dakmais Dumaguete na Sayran nga ang hinungdan sa mga dali nga mga pagbaha gumikan sa dali nga pagbara sa mga kanal o pagsirado sa mga lugar o dapit nga magyan sa mga tubig gumikan sa mga gipangmuntar o gipangtukod ng mga kabalayan o mga propiedad o mga buildings nga nagkaharang sa permanenteng agianan og tubig. Hinungdan nga dali ang mga pagbaha niini. Laing hinungdan mao ang daling pagbara sa mga kanal gumikan sa mga basura o dili
pagtarong nga paglabay sa mga basura hinungdan nga makabugna kini og mga pagbara resulta sa mga pagbaha. Ang City Environment and Natural Resources diin adunay coordination sab sa mga barangay ang City Engineering Office aron pagdamintinar sa declogging sa mga drainage canal, pagtangtang pagkuha sa mga basura nga nakabara niini ug uban pa nga mga materials nga ilang nakuha o nakita kinahanglan nga makuha kini sa mga kanal o sa mga nakabara nga mga lugar hinungdan sa mga pagbaha. Ngunit ini ang lokal nga kagamanan pinagi sa Deputy Mayor Councilor Franklin Esminia, Deputy Mayor Councilor Ray Lindon Lawas nagpasalamat sa partisipasyon sa mga nitambong sa mga tigom nga salbutan sa DNR, City Engineering Office o sa mga barangay officials lakip na sa mga concerned business sector nga may kalabigitan o apektado nga mga lugar sa mao nga mga pagbaha diha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga barangay. Nahinaot ang lokal na kagamanan nga sa madaling panahon makigkooperar ang mga tagiyang mga balay o mga propiedad sa mga lugar aron mas mapadali ang pagsulbad sa nasangpit nga problema. Silang pagbahin may galama kasama police report ato ang kanahon sa Dakbays Dumaguete doon snatching sa kulon. Ayaw mong kumpiyansa magabi kay nauso ng snatching na sunod. Itali sa report na garagkana si Bandilio Shote. Roy Guy Tara! Usa ka biktima sa pagpanglabni ang kini midangop sa atong kapulisan nga kini nahitabo ang pagpanglabni diya sa dalang kulon ni nga Dakbayan sa Dumaguete. Mga alas 3 ang takna sa kadlawon nga ang biktima mao sa ka Trinity Ruth Miha, 20 anyos ang pangidaron, dalaga ug kini temporaryong nagaabang diya sa White Knights Pension House sa Kulon Bridge sa Barangay Taclobo ning Dakbayan sa Dumaguete. Sumala pa sa dugang kasayuran samtang kini siya naglakaw pauli na sa iyang giabangan nga pension house sa kalitlang usa ka lalaki ang mihana kini sa pag-snatch sa iyang cellphone. May langgani kay siya nakabantay ug dali siyang midagan patubang sa CHOL gasoline station ug nakapangayo og pakitabang. Mahinungdan niya ang suspitsado midagan usab ug nahanaw sa kangitngit. Kininyong karangkada Bandilio Sete, Ray Gaitera. Bandilyo, Arangkada. May galama kasama lakat sa panahon at kanahon pinagi ni Mr. Dan Caber sa Pag-asa. Sir Dan, may buntag Arangkada. Ay sir, yes, mayong atong weather forecast para karong adlaw nga Martes, August 23, 2022. Mas nikusog pa ang bagyong Florita ug usa na kini nga severe tropical storm category samtang nagapaduol na ang sentro ni sa may landmass sa may Northern Luzon, particularly sa may rehiyon sa may Isabela, Cagayan. Ug nakita ng sentro ni ani ganihang alas 5 sa kadlawon sa may kalayon na lamang na 120 kilometers east-northeast of Kasiguran, Aurora ug aduna kini kakusgon na hangin na moabot sa 95 kilometers per hour near center ug gustines na moabot usab sa 115 kilometers per hour ug galihok ni sa direksyon na north-northwestward at 10 kilometers per hour. Ug mahitungod ni ani ang tropical cyclone wind signal number 3 gialsa ni sa may northern and eastern portion sa mainland Cagayan ug ang eastern portion sa Isabela, samtang ang signal number 2 sa may nabibiling parte sa may Cagayan, including ani ang Babuyan Islands, ang nabibiling parte sa Isabela, Quirino, ang eastern and ang central portion sa Nueva Vizcaya, ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ang northern portion sa Benguet, ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, ang northern portion sa Mayas, ang northern o ang central portion sa Aurora, samtang ang signal number 1 sa Batanes, ang nabibiling parte sa Nueva Vizcaya, ang nabibiling parte sa Benguet, ang La Union, Pangasinan, ang eastern portion sa Tarlac, ang Nueva Ecija, ang nabibiling parte sa Aurora, ang eastern portion sa Pampanga, ang eastern portion sa Bulacan, ang eastern portion sa Rizal, ang northern portion sa Quezon, including ani ang Polillo Islands, ug ang northern portion sa Laguna ug ang Camarines Norte.
O base sa atong latest analysis, gi-expect nato nga karong buntag hangtod unyang early afternoon, posible na nakini maka-landfall sa may eastern coast sa Cagayan or sa may northern portion sa Isabela ug subayo na niani ang probinsya sa northern Luzon. Ug magpadulong kini sa may West Philippine Sea karong gabi ug makagawas na sa atong Philippine Area of Responsibility. Ugma sa adlaw nga Miyerkules samtang padayon lang gihapon gipakusog ang ni bagyong Florita ang southwest monsoon ug naapektaran niani ang nabibiling parte sa Luzon ug ang western section sa Visayas. Ug para sa atong localized forecast sulod sa 24 oras ang tibok natong probinsya, lakip ng Dumaguete City karong adlaw nagpabiling layo kining bagyong si Florita sa atong probinsya ug wala kini direct effect sa bisang asang dapit sa Visayas samtang partly nihinay na ang epekto sa southwest monsoon sa atuang probinsya ug makasinati ta karong adlaw ug partly cloudy to cloudy skies ka expect og sunny periods or pag-init sa panahon samtang nalang gihapoy mga kahigayunan sa mga patak-patak na mga pag-ulan labi na pag-apot sa kahaponon ug mahitungod ni sa mga localized thunderstorm. Samtang ang hangin nagpabiling ning wala tay gale warning nga nakaalsa sa tibok Visayas mao nga hinay ngadto sa kasarangan na hangin na magahuros nga gagikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasadpa na magpasulabi ug ang atong kabaybayunan nagpabiling usab kalmado ngadto sa kasarangan lang mapagbalod. Daytime forecast temperature nato karong adlaw sa Dumaguete City, sa may Sibulan, Bacong ug Valencia gikan sa 28 to maximum of 32 degrees Celsius. Kung para sa atong mga igsuon nga mga isda, ang ato ang high tide karuning alas 6:45 karong buntag nga naikatas-on na 1.60 meters samtang ang low tide nato nya ning alas 4 sa hapon nga naikamapun lang na 0.40 meter. Sunset nato nya insakto sa alas 6 sa hapon ug ang sunrise nato ug maadlaw nga Miyerkules alas 5:38 sa buntag. Ug mao lamang ng pinaka-latest nato na weather forecast gikan diri sa DFP Pag-asa Weather Station kini weather forecaster Dan Cabermay buntag. Kada panahon. Daghang salamat Mr. Dan Caber, update sa panahon ining sayog kabuntagon. May kalawa kasama dunay drug den maintainer ang Sadak Maestro Bagiti og duha ka mga manuyupay og gituang illegal nga drugas konsyabo ang matud pa na sikop kini. Sumala pa nagtingkagol karon sa Bilagwan ang suspitsado nga drug den maintainer sa dakbayan sa Dumaguete og duha ka mga manuyupay sa gituang illegal nga drugas atol sa ronda sa Philippine Drug Enforcement Agency Conpidia. Ang matud pa nasangpit nga report nadakpan usa ka senior citizen human sa operasyon nga gipahigayon sumapa niadtong Huwebes Agosto 18 dito sa Purokdos, Barangay Bantayan, Dumaguete City. Sumala pa sa report gilang senior citizen sa 60 anyos kini usa ka vendor og nagpuyo sa maong dapit. Sumala pa sa parayong investigasyon sa PDEA nga dunay matud pa ang drug den maintainer o lain pang suspetsado nga usa ka Roger Macalipay 24 anyos samtang laing gikatahapan nga manuyupay o tiggamit og illegal nga drugas nga usa ka 52 anyos o usa ka panday nagpuyo sa may Fatima Village, Barangay Piapi, dakbayan gyapon sa Dumaguete. Nakuha mga ebidensya sama sa 15 ka mga gramos sa gituang illegal nga drugas kon shabu o kon lain pang mga pakete niini og sumapang ang maong ginaling drugas mo kabat og 102,000 ka pesos matud pa sa report sa PDEA. Sa laing balita mga kasama og laing operasyon sa PNP batok sa gituang illegal nga drugas nasikop sa mga kasuspetsado dito sa Baez City ang usa ka small time drug poser nagila sa pangalan usa ka Reggie Coristico Sapio, 38 anyos. Ang suspitsado na kuhaan og bobalor usa ka 1,156 pesos og motimbang og 17 gramos nga gituang illegal nga drugas kini atol sa buy-bust operation sa PNP Baez City pinangluan ni Police Lieutenant Colonel Roland Alisar. Nga hitabo ang buy-bust operation sa Barangay Cambuilao apan matud pa ang suspitsado na suta
nga residente kini sa Barangay Kadawinunan, Dumaguete City. May kalabang kasama standby sa line report sa itong pagbalik. Hutong sa itong mga balita mga kasama. Gihatod ka sa oras. Alas 6:23 na. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus went into the region of Caesarea Philippi, and he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptizer, others Elijah, still others Jeremiah, or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind here on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose here on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. This is the Gospel actually is the classic verse for the establishment of the primacy of Peter. And that goes along with the primacy of the Pope. Remember that there were 12 men who were handpicked by Christ, chosen from among men in order that he could continue the mission of proclaiming the gospel and also to continue his work, redemptive work. And from among the 12, he gave one the authority in its full responsibility to take lead in building the church. And that is, he was giving the authority and the power to Peter. Take note that the original name of Peter was Simon. In the olden times, when a name is changed, he is given a bigger responsibility, if not biggest, bigger responsibilities. For example, Abram was the original name of Abraham, and it was changed because Abraham would become the father of many nations, and he became the very important figure in the history of the church, being the children of Abraham. Jacob was changed to Israel because he wrestled with an angel. Being Israel, he would become the father of the 12 tribes of Israel. All right? And now we have in the New Testament, we have Simon, son of Jonah, now changed into Peter, which comes from the Latin word Petrus. In Greek, it's called Cephas, which means rock. That's why we said, "You are Peter the rock, and on this rock I will build my church." Why rock? Because in the real sense of the word, a foundation of a building, of a church, of any institution is always on the solid rock. It means firmness, it means steadfastness, it means strength, that it can withstand with all other things going on
as time goes by. The rock will continue to be there no matter how and how difficult weather becomes. The rock stays as is. There might be some changes along the way. For example, if there is a constant tulo of the ulan or anything, the rock may have some deformation, but it continues to stay there wherever it is. That is the symbolism of Peter as the rock. Christ must have seen some characteristics in Peter that he needed in order for him to establish his church on the rock, on Peter. And take note that even the netherworlds, even the gates of hell cannot destroy this church that will be built on Peter. And we have seen that. Since the time it was established by Christ in the year 33, the inauguration of the church began in the 3-year ministry of Christ, starting when he did, at the age of 30, during his baptism, he went around in order to proclaim the gospel, and it was consummated. And it reached its height during the passion, the suffering, the death, and the resurrection of Jesus Christ. And from that time on, that's year 33 up to year 2020, even while we are banned from going to church physically, but the church continues to perform its mission, and that is to proclaim the word of God and to bring people closer and bring all the people in pilgrimage to the Father. Now, let's talk about Peter, the first pope. That's why it's called Peter is the first pope, because of the primacy. Why primacy? Because from among the 12, Peter was given the keys of the kingdom of heaven. For the Jews, the keys, and not even for the Jews, even for in a general kind of perspective, we know for a fact that keys are symbols of authorities. If you have a key and you have a stranger or somebody whom you know, and you will give the key to your house to this person, meaning you are giving this person an authority to enter your house and to do anything there. Full responsibility, full authority. That is why Christ said, I give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind here on earth, whatever you loose here on earth will be bound and will be loosed in heaven. That is what you call absolute full power given to Peter. And for that matter, the 267th Pope. That's why the church is called apostolic, because we are the only church that can trace back our roots from the apostles and even from Peter himself, the rock upon which the Jesus Christ founded the church. Now, so with this 266 or 267th Pope that we have right now, we have one teaching only, because there is only one teacher in the church. Oras may galama kasama sa Tobre Panaguman, alas 6:30 na sa Kabuntagon. Parayan sa ito mga balitang lokal, nining atuang bandilyo ragkana Buntagong edisyon. Bagas diyante sa Dakbais Dumaguete, nakadawat na sa ilang suhulan, gikan sa lokal nga kagamhanan. Human sila ni pailalom sa maong programa sa space program sa Department of Labor and Employment o sa lokal nga kagamanan sa Dakbais Dumaguete. Matun pa mga estudyante, 60% ang bahin nga sweldo gikan sa lokal nga kagamanan sa Dakbais Dumaguete. Niadtong usang semana, samtang bahin sa Department of Labor and Employment, mukawat og 40% naman ang nahatag niini nga pundo gikan sa ilang buhatan. Ang pagproseso labigit sa ilahang suhulan nga nadawat, bugti kini sa ilang pagtrabaho nga gitanyag diha mismo sa City Hall. Sumalapang giawag ni Dumaguete City Mayor P. Antonio Remolio ang mga magtutunga
nga nakatrabaho sa City Hall ubos sa special program for the employment of students CONSPIS nga itagana ang ilang matun pa kaya tibukan nga sweldo sulod sa 20 kaadlaw nga balor og 9,846 pesos matag usa niini para ibayad silang tuition fee o ubang galastuan para makapalit usab sila og school materials o makatabang sila maginikanan diha sa ilahang pagtungha. Maton pa sa mayor sa Dakbayan Dumaguete nga laing batch na usab sa mga magtutungha unya ang makatrabaho sa City Hall sulod tuig. Kay ikaduha kini nga gitagana nga pondo para sa ilang sweldo ubos sa maong programa. Ang SPES program usa ka programa nga gipatuman sa buhatan ni Dumaguete City Mayor P. Antonio Remolyo pinagi sa Public Employment Service Office CONPISO o DOLI o Department of Labor Employment para matagan o kahigayonan ang mga magtutunga nga makatigom alang sa alang aron matabangan ang ilang pagtungha o matabangan usab ang ilang mga ginikanan. Sa laing balita, mga higala, mga kasama, police report. Atog arang karahon gikan sa Dakbayan Dumaguete. Dunay usa ka ginang nga nawadan og salapi human gitagak ang claim tag. Detalye sa report nagaragkada si Bandilio Shote. Roy Gaitara! Usa ka babae ang nahanaw ang iyang 2,000 pesos o guban pa nga sulod sa iyang backpack human kini na claim sa laing tao ang tungod kay nahulog ang claim tag nene na hitabo diya sa Superli Plaza darang Perdeses ning Dakbayan Dumaguete nga ang biktima usa ka Sheila May Kataylo Suhor 26 anyos ang pangidaron minyo taga Purok 2 Barangay Duldol sa lungsod sa Bakong nilarigan sa Negros Oriental. So malapang ang mga alas 10 ang takna sa buntag ang siya dunay gikumpra sa maong establishmento iyang gibilin iyang brown backpack nga dunay sulod niya 2,000 ka pesos uban pa nga sulod nene og gitagaan siya sa claim tag pagka alas 12:05 ang takna sa udto ang mo uli na unta siya ug dito siya nakurat nga wala naman diha ang iyang claim tag nga natunol na tagak man mo hinungdan nga dali-dali siyang niadto sa counter ug sumala pa sa counter nga gi-claim na kini sa usa ka babae ug didto na palgan nga na biktima siya nini nga pangawat kon pag-claim sa iyang bag gamit ang nahulog niya nga claim tag. Kini orang kang karangkada Bandilyo 7 Ray Gaitera. Mayor Remolyo o mga deputy mayors may biyahe sa Korea alang sa Wine Festival. Detalye sa report na garagkada si Bandilyo 14 Miss Loli. Dumaguete City Administrator Lani Ramon Mibutyag nga si City Mayor Felipe Antonio Remolyo uban sa iyang mga deputy mayors ug mga konsehales ang atoa karon sa Yeongdong-gun ang sister city sa Dumaguete sa Korea alas sa pagtambong sa ilang wine festival. Matud pa ni City Administrator Lani Ramon nga laing syudad nga ilang gikatakda nga duawon mausab ang Busan ug hayan mamahimo nga sister city sa Dumaguete. Ato nasayran nga ang pagbiyahe ni Mayor Remolyo uban pa mga opisyales ang usa ka official business ug mulungtad og mga 5 ka adlaw sa gawas sa nasod. Subay niini si Dumaguete Vice Mayor Maisa Sagarbaria mo karon ang mulingkod isip mayor sa dakbayan sa Dumaguete. Kini ang inyong kaarangkada Bandilyo 14 Miss Lani reporting. Samtang paghimo sa Sibulan Airport nga economy hub gimando na sa nasugdan sa Kapitolyo. Detalye sa report na garagkada si Bandilyo 13 Ryan Sorote.
Samtang gitrabaho na ang pagpatukod sa Bacau International Airport diha sa Tercero Distrito, ang gisugdo na usab sa Kapitolyo ang mga pagpangandam alang sa pagdevelop sa karaan nga Dumaguete Sibulan Airport ngadto sa usa ka economic hub. Mato ni Negros Oriental Governor Pride Henry Teves, plano niya nga himuon nga usa ka economic area ang karaan nga airport diha sa lungsod sa Sibulan aron makadugang sa ekonomiya sa segundo distrito o sa tibuok lalawigan. Sigun ni Teves isip usa ka economic area, buot niya kini nga patukuran og mga dagko nga mall sama sa SM aron mahimong dugang atraksyon sa mga Negorense. Sa iyang bahin gibutyag ni Provincial Legal Officer Attorney Ronel De Palobos nga doon na mga pipila ka mga magpapatigayon ang nipadayag silang interes nga magtukod og patigayon sa maong dapit. Hinoon, sigun ni De Palobos, wala pa'y pinal nga mga plano apan klaro ang gabuot sa gobernador nga sugdan ang pagplano sa maong mga proyekto diha sa karaang airport aron mapuslan dahil kini higayon nga maabli na ang bagong airport sa Bacong. Mato ni Governor Teves ang ay sugdan sa labing madaling panahon ang development sa karaang airport aron dili kini mapasagdan o dili mapuslan tungod sa kalangay sa pagproseso sa mga rekisitos sa mga mamuhunan unya sa maong propiedad nga iya sa lalawigan. Kini yung Karangkada 13, Ryan Serote. May dala makasama Filipino nga nagpositibo sa monkeypox y travel history sa mga nasod nga dunay kumpirmadong kaso. Detalye sa report na Karangkada si Bandilyo 4, Michael Pau. Gibutyag sa Department of Health kung DOH nga nakatala ang Pilipinas og bag-o og ikaupat nga kaso sa monkeypox ning nasod. Sumala pa sa DOH nga ang bag-ong kaso usa ka 25 anyos nga Pilipino kinsa walay travel history gikan o paingon sa nasod nga dunay mga kumpirmadong kaso sa monkeypox. Nagpositibo sa maong virus ang maong pasyente niadtong Biyernes, Agosto 19, 2022 ug anaana karon gitambalan sa usa ka isolation facility sa nasod. Sa kasamtangan padayon pa ang contact tracing nga gipahigayon sa mga otoridad o 14 na niini ang na-identify nga mga close contacts. Usa niini ang nasa isolation facility ug unom ang gipailalom sa quarantine samtang nagulat sa test results. Gibutyag sab sa Department of Health nga bisan ang naka full protective equipment nga healthcare worker nga nakatiman sa maong pasyente gikonsidera gihapon isip low risk o giapisuhan nga mag self monitoring. Parayan karon ang abiso sa Department of Health alang sa mga nagbiyahe o mobiyahe padulong sa mga nasod nga dunay mga kaso sa monkeypox nga magbinantayon o mag-amping o ganunayon nga magpa-check sa mga nagtrabaho sa mga healthcare facilities aron masiguro nga walay nga dili mo katap kining maong virus. Alang sa Bandilyo Arangkada kini nga lagad Bandilyo 4, Michael Pau. May kalaba kasama dulan 8 bilyones ka pesos ang pondo alang sa purpose gidugang alang sa sunod tuig nga budget sa 2023. Detalye sa report na Karangkada si Norso Mascom Intern Shelami Doctor. Gidungagan og dulan 8 billion pesos nga pondo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4 Ps alang sa tuig 2023. Sumala sa gisumite nga 2023 National Expenditure Program con NEP sa House of Representatives, moabot sa 115.6 billion ang mahimong pondo alang sa flagship Poverty Alleviation Program sa Department of Social Welfare and Development con DSWD, gikan sa 107.7 billion nga pondo karon tuiga tungod sa giduga nga 7.9 billion pesos.
May gala mga kasama sa lang pagkapalitagikan sa itong Norso Mas Comintern na pagtapos sa rollback gasolina ni Saka. Agitali sa report Norso Mas Comintern Jeremy Rivera. Ipasaka sa mga kumpanya sa lana ang presyo sa gasolina karong adlaw Agosto 23, 2022 alang sa pagtapos sa sunod-sunod nga rollback sa mga miaging semana. Sa managlayang pahimangno kaghapong adlaw, gibutyag sa mga kumpanya sa lana ang pagtaas sa presyo sa diesel ngadto sa 2.60 centavos kada litro samtang 70 centavos usab alang sa presyo sa gasolina ug 2.80 centavos kada litro alang sa kerosene. Sa pagtaas sa presyo karong semana, natapos ang sunod-sunod nga pagbaba sa presyo sa gasolina sulod sa 2 ka semana og 7 ka semana usab sa diesel. Base kini sa pagliyok sa presyo sa lana og diesel sa international nga merkado. Ang maong kausaban ipatuman na karong adlaw sa nagkadiiyang mga gasolinahan. Kini ang inyong karangkada Bandilyo Jeremy Rivera, Norso Mascom Intern. Bandilyo. May dala mga kasama hutong sa itong mga balitag hitod ganito sa oras, alas 6:43 na sa kabuntagon. Called magisterium. The magisterium is taken from the Latin word magister, magistra, which means teacher. So when you say magisterium, it is the teaching authority of the church. What I am telling you now is not my own interpretation of what I've read from the Bible, but it is what has been taught to me by the apostles through their successors. The successors of the apostles are the bishops. Thus, the bishops have the fullness of the priesthood, have the fullness of the authority, and have the fullness of these three important roles to play. One, they govern the church. Governance. We know for a fact that the church as an institution will have to be governed by laws, by constitution, by anything that should put things in order. Number two, the bishops coming from the apostolic succession also have the full authority and faculty to sanctify. To sanctify means to make people blessed, to make people holy. And the sanctification that is given and through them in the church are done in the 7 sacraments. We know for a fact that the 7 sacraments are the redemptive works of Christ that sanctify men. The church is holy, we know that. There are 4 marks of a true church. 1, the church is one because there's only one Christ. There can never be 2 churches. There's only one church, whether you like it or not. And I think you have to like it. There's only one church. 2, the church is holy because of its source, who is Christ himself, the Trinity, and because of its soul, the Holy Spirit. The church is holy, but since the church has double nature, it is divine and it is also human, so we'll see a lot of imperfections going on in the church because they are managed by imperfect human beings. Thus, the church is holy and it makes the members imperfect and sinners, sinful members holy because of the redemptive works of Christ. For example, the thing that you are doing right now here in this Holy Eucharist actually is making us holy. It's the very reenactment of the passion and death of our Lord Jesus Christ 2,000 years ago or more, and it's given here. It's brought in the present precisely because of its element of sanctification. Can you ever imagine that? The church is not a museum of saints. It is actually a hospital of sinners. Daghang moingon nga dilang ko musimba, Father, kay makasala ra magyapon ko. Ay mo ganin musimba ta, kay makasala man daita. Only when we will be in the celestial liturgy in heaven,
that we can claim that we are perfect and we are sinless. But as of the moment, the moment that we feel that we need God's grace because we are sinful, because we have sinned, then we will have to come in order to make ourselves holy in the redemptive works of Christ, like what we have here in this sacrament. The third is the teaching office. The teaching office. The apostles, the bishops, have the power to teach. And what I am saying about is coming from the Catechism of the Catholic Church that lays down all the elements of the 12 articles of our faith, of the Apostles' Creed. Now, with this, we are given this fact that the church will remain to be a church no matter what scandals you will have, no matter how persecution strong it may be that will attack the church will continue because never the nether world cannot even destroy the church. The church has been attacked a lot of times. What we see and what we hear when you talk about scandals in the church can never be compared with all the scandals in the Middle Ages. And if the church is not divine and not founded on Peter himself, then this church must have been gone long before. But we are still here. A lot of people believe that, you see, this is the attack of the devil because we are prohibited to go to church personally and physically. So the church is closed. Oh, come on. Yeah, the church is closed, but the homes are open. While the doors of the church, physical building, is closed, the live streaming, the communication highways are wide open for us to still celebrate as a church. And this time, celebrating it as a domestic church. Did we fail? Did we lose the game? No, we gain even more. Why? Because the moment you will have to persecute the church, that's the time that the church becomes stronger, and it emerges stronger even precisely because of the power that was given to Peter and to the apostles. Ako, pare, I'm only an assistant. My power rests from the bishop. That's why we are always in obedience with the bishop, because the bishop is the priest in the diocese. Okay? Now, what we have right now in the church, that's why you have to love the church. Do not criticize the church because you are the church. When you criticize the church, you are criticizing yourselves. When you love the church, you are loving yourself. Even the church, people who do not claim to be members of ourselves, of our church here. But take note that even while they do not claim to be members of the church, we, the Catholic Church, claim them to be our separated brethren. Anytime, they're welcome. The door is open. Since the church and the apostles and the bishops and the Pope have the power, when the Pope says, Dumaguete Diocese celebrates the 400th year of existence of St. Catherine of Alexandria as a parish, so plenary indulgence will be given to those people who will pass through the Jubilee door, and through the requirements they will receive what we call plenary indulgence. It's loosing and binding. And it's only the Pope who can give that. For example, anybody who enters the Jubilee door, right, just in here in the Church of St. Anthony of Padua, when he enters, he has already accomplished the requirement of going to confession, to attend the Mass,
and to take Holy Communion and to pray for the Holy Father and to stay for a little bit in the church to pray and meditate, definitely plenary indulgence is telling you that just right there, all the punishments of sin that you have committed, even those sins that have been forgiven through the sacrament of confession, all the punishment will be deleted and will be erased. And you emerge and you come out holy. Pero how many of us are taking advantage of that? As of the moment, there are mga restrictions kasi. Just like we cannot go to confession personally as of the moment. Distance. May mga kasama itong oras sa 8 minutos sa dili pa ang ikapito sa kabuntagon. Dugang sa mga balita pangigala, unang adlaw sa pagbukas sa klase kagapong adlaw, Agosto 22. Ang PNP Dumaguete may arangkada sa pagpadeploy sa mga police personnel sa nagkadiyang mga tunghaan, pampubliko o pribadong tunghaan sa Dakbays Dumaguete. Aron pagsiguro nga nasa luwas, safety ang mga kabataan nga mosunod silang tagsa-tagsa ka mga tunghaan. Kaliwala nini, gipatuman usab ang paghapsay nga dagan sa trapiko sa syudad. Ubos sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Jason B. Paralag, hipi sa Dakbayan, sa katibukang assessment sa tibok adlaw nga unang pagbukas sa klase kagapong adlaw, nagbalampuson o nagmalinawon. Ang ilang aktibidad o pagarangkada kagahapong adlaw, tipikong kabahin gyapon sa Brigada Eskwela 2022 nga girangkada sa Department of Education CONDEPED. Sa laing kabalita mga kasama, police report ato nga nagkanahon gikan sa Dakbayan sa Dumaguete, wanted sa pagpanglugos gisikop sa CIDG. Itali sa report na garangkada si Magnilio Shote, Roy Gaitara. Usa ka lalaki nga malampuson nga nasikop sa atong kapulisan nga mao ang Criminal Investigation and Detection Group Negros Oriental kon Provincial Force Unit nga gipanguluan Police Lieutenant Colonel Hector Amancia. Ang kini nasikop mga alas 3 ang takna sa hapon kagahapon og ang maong suspetsado ang kini na ila nga usa ka Carolino Argintos Lidama alias Nonoy, 45 anyos ang pangidaron ulitaw, way trabaho, taga Barangay Talay ning Dakbayan sa Dumaguete, nagatubang kini sa kaso nga 3 counts of rape, ako na 3 counts of act of lasciviousness, kini in relation sa Republic Act 7610 og adunay laing kaso nga kini mao ang statutory rape nga kini nas amended sa Republic Act 8553. Nga kini giluwatan ni Honorable Judge Maria Angelita Amores Alcuran, Banta Alcuran, nga kini diya sa Regional Trial Branch 37 sa Dakbayan sa Dumaguete. Ug adunay bail bond kon piyansang matag-usan ni nga tag 200,000 ka pesos kon 200,000 pesos ang matag-usan ni. Ug moinungdan nga kining maong suspect nakaroon nagtingkagol sa bilangguan ug ang statutory rape ang wala kini piyansa nga gitugot bisan sa temporaryong kagawasan. Kining yung karangkada Bandilyo 7, Ray Gaitera. May dala mga kasama binulan nga practicum sa mga kaparian nga sakop sa Diocese of Dumaguete nagbalampuson. Detalye sa report na karangkada akon detalye sa mga report na nagaragkada nini nga tuang seminaryan John Ray Academic Abordo. Detalye sa iyang report. Agosto 22, tuig 2022, ang mga kaparian sa Diocese sa Dumaguete naghimo sa ilang monthly clergy meeting nga gipahigayon didto sa St. Joseph Seminary College Gym. Unya sa ilang meeting gihisgutan mahitungod sa pagpili og bag-ong mga opisyalis sa clergy. Ug ang mga napili isip mga opisyalis sa clergy sa Diocese sa Dumaguete, ang napili isip presidente si Reverend Father Hitchon Amahit,
sa pagka-Vice Presidente Reverend Father Harnel Paulin ug sa pagka-Secretary si Reverend Father Mark Daryl Osorio. Ug nagpasalamat usab ang atong halangdong obispo ug tibuok persa sa mga kaparian sa Diocese sa Dumaguete sa pagpangalagad sa kaniay nga mga opisyales. Sila ni Reverend Father Hendrix Alar, ang mao'y kanhiay nga presidente, Reverend Father Christian Durango, may kaniay nga Vice Presidente, ug ni Reverend Father Ryan Dipusoy nga kaniay nga sekretary. Kini ang balitang simbahan karong adlaw. Alang sa Bandilyo Arangkada, kini ang inyong karangkada, John Rick Academia Abordo, reporting. Kagahapong adlaw. Dumaguete City Bit Office, doon na aktibidad alang silang Civil Service Month. Detalye sa report na kanagkana si Bandilyo 14, Miss Ronnie. Agi og pagduyog sa bulan sa Setyembre ang giila nga Philippine Civil Service Month pursuant sa Presidential Proclamation number 1050 ang Dumaguete Office of the City Veterinarian pinanguluhan ni Dr. Lourdes Socorro DVM ang adunay giandam nga activity agi og kontribusyon sa mao nga selebrasyon. Siya Dr. Lourdes Socorro sa atong pakiginabi mibutyag nga alang sa Civil Service Month ang Dumaguete City Vet Office ang mohimo og spay and neuter kon pagkapon daily sa mga iro ug iring Setyembre 5 ngadto na sa Setyembre 23. Sumala pa ni Dr. Socorro nga kini ilang sayo nga gipangandaman pinaagi sa paghimo og pre-registration niadtong Agosto 15 alang sa 225 ka mga slots. Dugang niini matud pa ni Dr. Lourdes Socorro nga sa Setyembre 26 ngadto sa 30 aduna sila himuon nga free clinic with free deworming, free vitamins o rabies vaccination. Sa nasayran ang Setyembre 28 mausab ang giila isip World Rabies Day celebration. Kini ang inyong karangkada, Bandilyo 14, Miss Lani, reporting. Sa Liga Balita makasama enrollment sa DepEd Dumaguete ni Saka og Dulaan Trismol. Detalye sa report na karangkada si Bandilyo 13 Ryan Sorote. Ang gidaganon sa mga tinunaan sa elementarya o high school sa mga pampublikong tunghaan sa Dakbayan sa Dumaguete ang nisaka og dulan sa 3,000 kung itandi sa pre-pandemic nga sitwasyon nga 23,000 lamang. Matod sa Schools Division Superintendent sa Dumaguete, DepEd Division nga si Dr. Gregorio Cyrus Elejorde, dulan sa 26,000 ang ihap sa mga tinunan nga ni-enroll alang sa pagpadayon sa face-to-face classes nga nagsugod kagahapon. Dugang ni Dr. Elejorde, ang pagsaka sa ihap sa mga estudyante gumikan sa pagbalihin sa mga tinunan gikan sa pribado ngadto sa pampubliko nga mga eskwelahan alang sa praktikal nga mga hinungdan ingon man ang pagkawala og trabaho sa ilang mga ginikanan sa gumikan sa nilabay nga duha ka tuig nga pandemya. Sa ilang inisyal nga assessment sa DepEd Dumaguete, sa unang adlaw sa pagpadayon sa face-to-face classes, nagpakita nga gamay ra ang problema nga nasugatan sa mga tunghaan o sa mga estudyante, sama na lang sa adjustment sa mga bata sa pagsugod na sa klase. Apil ini ang ginikanan nga nangayo o mga sertifikasyon sa pagpa-enroll sa ilang mga estudyante aron makakuha sa educational assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Sa kasagaran ng mga kaso, matod ni Dr. Elejorde, nga ang maginikanan, guardian o banpang mga individual, gihangyo nga ibilin o kwaon lang ang ilang mga estudyante sa mga gangaan o entrada sa mga eskwelahan, gaw sa lamang sa mga gagming mga bata, labi na kagtong wala pa maanad sa classroom, nga angay pang bantayan. Kining karagkada 13, Ryan Sorote. May kalabang kasama doon na lalaki nga gipusil patay dito sa Bayawan City. Detalis report na karagkada sa Bandilyo 4, Michael Paul. Gipusil patay ang usa ka lalaki sa wa pa mailhing mga suspetsado sa sitio Naga, Barangay Minaba, Bayawan City sa niadtong Domingo, Agosto 20, 2022. Matod sa Bayawan City Police Station, naila ang biktima nga si Leo Mayagma, 31 og residente sa maong dapit.
Sumala samahan sa biktima natingala na lamang siya nga dunay nadunggan nga buto sa pusil hinungdan sa pagawas dali niyang pagawas sa balay. Apan sa iyang pagawas iya lang nakadungog siya laing buto hinungdan nga nakita na lamang niya nga natumba ang iyang anak sa ilang tugkaran. Dali pang gidala sa amahan sulod sa balay ang anak ug nakayo kinig tabang aron dalon kini sa ospital apan nabatikdan niini nga wa na kini gaginhawa. Nagpadayon pa karon ang investigasyon alang sa pagila sa mga suspetsado ug sa motibo sa maong krimen. Alang sa Bandilyo Arangkada, kini inyong lagad Bandilyo 4, Michael Pau. Bandilyo Arangkada. May galaba kasama upat ka mga patayng lawas ang nakalutan sa natabunan nga simbahan dito sa Iraq. Sultado detalye sa report sa pag-arangkada sa Tondor Sumascom Intern Sheila May Doctor. Nakalutan ang upat ka patayng lawas sa natambo ng simbahan sa Iraq, gumikan sa landslide nga miigo sa usa ka Shiite Muslim shrine sa Karbala province. Padayon ang retrieval operation sa mga otoridad sa Iraq aron maluwas ang mga biktima nga natambunan. Matod ni Civil Defense Spokesman Nawaz Sabah Shakir, adunay 8 ka tawo nga natambunan sulod mismo sa maong shrine. Gisiguro usab ni Iraq President Barham Saleh nga buhaton kutob sa mahimo sa mga rescuers ang pagsalba sa mga natambunang biktima. Giingong tungod sa init sa panahon, maong ni-surrender ang mga bato gilid sa shrine. Kini ang inyong kaarangkada, Sheila May Doctor, Nurse Mascom Intern. Bandilyo Sa laygabahin na Sa laygabahin may galawa kasama cargo vessel sa Albay nitikyaob tungod sa bagyong Floreta. Italya sa report Nurse Mascom Intern Jeremy Rivera. Natiklaob ang usa ka cargo vessel samtang nagbiyahe gikan sa syudad sa Piodoran, probinsya sa Albay, tungod sa kusog nga ulan ug dagkong mga balod nga dala sa bagyong Florita. Matod pa ni Noel Ordonia nga usa ka opisyalis sa Disaster Risk Reduction Management, padulong kining maong barko sa syudad sa Claveria ngadto sa Masbate. 8 ka trabahante sa maong barko ang nasalbar sa mga meresponde. Sigon pa ni Ordonia ang maong barko maghatod unta og mga produkto sa petrolyo, kalamay, bugas ug uban pang mga grocery items. Kini ang inyong kaarangkada, Bandilyo Jeremy Rivera, Nurse Mascom Intern. May galabang kasama sa tapusan sa itong kabalita, police report usa ka lalaki usab ang gipusil patay dito sa Gihulngan City. Sumala pa sa report, biktima usa ka Alberto Tapales, 45 anyos, tagsaron residente sa Maylarina, Barangay Poblasyon, Gihulngan City, Negros Oriental. Base sa investigasyon, ang biktima nagbisikleta kini nagpusil sa mahilig na suspitsado. Padung noong taki siyang panimalay mga 7:40 takna sa nakalabayng gabi. Apan ang gunman diya kini sa mangitngit nga dapit nga mipusil sa maong biktima. Nakaangko ang biktima og duha ka mga samad pinusilan sa iyang ulo, daling didala sa balay Tambalanan. Apan dead on arrival ang biktima nga si Tapales. PNP nagpahigayon na sa ilang investigasyon labigit sa maong krimen. Ikaw na kasama mga itong sa itong mga balita. Standby ka mo sa Armin News Nationwide alang sa mga balitang nasyonal. Sa ngalan sa itong mga balita o karangkada team, kininyong kasandigan Bandilyo 6, Anthony Maginsay.